Makinig ka sa loob ng 12 minutes na ito dahil ipapakita ko sa'yo kung paano mo mababago ang tingin ng mga babae sa'yo nang hindi mo kailangang magpanggap o baguhin kung sino ka talaga. Hindi ito tungkol sa pick-up lines, hindi rin ito tungkol sa mga magic words na paulit-ulit lang ginagamit ng karamihan ng lalaki ngayon. Ito ay para sa mga lalaking pagod ng hindi mapansin. Yung tipong lagi na lang mabait, laging available, pero kapag dumating yung oras ng pagpili, ibang lalaki ang pinipili ng babae. At habang nangyayari yon, napapatanong ka na lang sa sarili mo kung ano bang mali sa'yo. Ang totoo, karamihan ng lalaki mali ang iniisip tungkol sa attraction. Akala nila kailangan sobrang gwapo, sobrang yaman, o sobrang confident para magustuhan ng babae. Pero hindi ganun gumagana ang attraction sa totoong buhay. Hindi iniisip ng babae kung ano ang nasa isip mo. Ang nakikita lang niya ay kung paano ka kumilos. Hindi niya alam kung confident ka talaga. Ang alam lang niya ay kung umaasta ka bang parang confident. Hindi niya alam kung mataas ba ang value mo bilang lalaki. Ang napapansin lang niya ay kung yung kilos mo ba ay parang lalaking may standards at control sa sarili. At dito nagbabago ang lahat. Kasi hindi mo kailangan ng ilang taon para mabago ang tingin ng babae sa'yo. Hindi mo kailangan ng fake personality o sobrang complicated na techniques. Minsan, isang maliit na pagbabago lang sa behavior mo, sapat na para maramdaman ng babae na iba ka sa karamihan ng lalaki na nakilala niya. Women respond to signals, not your thoughts. Dito madalas nagkakamali ang karamihan ng lalaki. Akala nila sapat na yung mabuti ang intensyon nila. Akala nila kapag sincere sila, automatic mararamdaman niyon ng babae. Pero ang totoo, walang nakakabasa ng isip mo. Kahit gaano ka pa kabait o ka-genuine sa loob, kung hindi yun lumalabas sa kilos mo, hindi yun mararamdaman ng babae. Ang babae hindi tumutugon sa iniisip mo, tumutugon siya sa mga signal na pinapakita mo. Sa paraan ng pagsasalita mo, sa kilos mo, sa energy mo, sa reaction mo sa pressure. Doon niya binubuo sa isip niya kung anong klaseng lalaki ka talaga. Halimbawa, pwede mong sabihin sa sarili mo na confident ka. Pero kung mabilis ka magsalita, laging kinakabahan at parang takot mawala yung attention niya, ibang signal ang natatanggap niya. Kahit sa isip mo mataas ang tingin mo sa sarili mo, kung kabaligtaran ng kilos mo, doon siya maniniwala. Ganun kalakas ang epekto ng behavior kasi mas pinapaniwalaan ng tao ang nararamdaman nila kaysa sa mga salitang naririnig nila. At ang attraction, hindi yan logic kundi emotion yan at feeling yan. Kaya minsan may lalaking hindi naman pinakagwapo pero siya yung mas napapansin dahil iba yung dating ng presence niya. At kapag naintindihan mo ito, mawawala yung sobrang pag-overthink mo. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong magmukhang perfect. Ang kailangan mo lang maintindihan ay kung anong klaseng signal ang pinapadala ng kilos mo sa ibang tao, lalo na sa babae. Slowness equals control. Isa sa pinakamabilis na paraan para magmukha kang composed at mataas ang value sa mata ng babae ay ang pagiging kalmado sa galaw mo. Kasi ang bilis kadalasan konektado sa kaba. Kapag masyadong mabilis magsalita, mabilis gumalaw, or mabilis mag-react, parang ipinapakita mo na may pressure kang nararamdaman. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki kapag may kaharap silang attractive na babae. Biglang bumibilis yung boses nila, mabilis tumawa, mabilis sumagot, at halos hindi makahinga sa excitement. Hindi nila napapansin na habang mas nagmamadali sila, mas nawawala yung sense of control sa presence nila. Pero ang lalaking kalmado, iba ang dating. Kapag nagsalita ang babae, hindi siya agad sumasagot. May maliit na pause muna. Parang pinag-iisipan niya talaga yung sasabihin niya. At yung simpleng sandaling iyon, sobrang lakas ng epekto psychologically dahil ipinapakita nitong hindi siya reactive at hindi siya desperado na ma-impress ang kaharap niya. Kahit sa simpleng pag-abot ng inumin o pagpasok sa kwarto, may epekto ang pacing mo. Kapag hindi ka nagmamadali punuin yung katahimikan, mas nararamdaman ng tao yung presence mo. Yung tipong kahit wala kang sinasabi, parang may bigat pa rin yung dating mo sa paligid. Karamihan ng lalaki takot sa silence, kaya kapag may ilang segundong tahimik, agad silang nagsasalita para hindi maging awkward. Pero doon sila nagkakamali, kasi minsan, yung katahimikan mismo ang lumilikha ng tension at attraction. Ang lalaking komportable sa silence, kadalasang siya rin yung lalaking mukhang may pinakamalaking kontrol sa sarili niya. Disagreement creates respect. Karamihan ng lalaki akala nila para magustuhan sila ng babae, kailangan lagi silang mabait at laging sang-ayon sa lahat ng sinasabi nito. Kaya kahit hindi sila agree, tango pa rin sila ng tango. Ang problema, habang mas ginagawa mo yon, mas nagmumukha kang predictable at takot mawalan ng approval. Hindi ibig sabihin nito na makikipag-away ka o magiging mayabang ka. Ang punto dito ay magkaroon ka ng sariling paninindigan. Kapag sinabi niyang ayaw niya sa paborito mong movie, hindi mo kailangang biglang magbago ng opinyon para lang makisabay. Pwede mong sabihin na, alam mo hindi ako agree dyan, tapos ngingiti ka lang. Kapag may maliit siyang criticism sa'yo, huwag kang agad defensive. Huwag mong pilitin ipagtanggol ang sarili mo sa bawat maliit na bagay.
Minsan sapat na yung kalmadong reaksyon, yung tipong tataas lang kilay mo tapos sasabihin mong, interesting ah. Dahil sa ganong paraan, ipinapakita mong hindi basta-basta natitinag yung confidence mo. At sobrang laki ng epekto niyan emotionally kasi doon niya mararamdaman na hindi ka lalaking gutom na gutom sa validation. Nakikita niya na kaya mong tumayo sa sariling opinyon mo kahit hindi siya sumang-ayon. At sa totoo lang, bihira yon sa karamihan ng lalaki ngayon. Ang kaunting friction, hindi yan laging masama. Kapag kalmado at grounded ka habang hindi kayo magka-agree, mas nagiging memorable ka. Kasi ang respect hindi nanggagaling sa pagiging sunod-sunuran. Nanggagaling ito sa pakiramdam na kaya mong maging totoo sa sarili mo kahit may chance na hindi ka magustuhan ng ibang tao. Presence versus absence. Isa sa pinaka hindi naintindihan ng maraming lalaki ay yung epekto ng pagiging laging available. Akala nila kapag lagi silang nandyan, lagi silang nagre-reply, lagi silang reachable, mas mapapansin sila ng babae. Pero ang nangyayari madalas, nagiging normal ka lang sa kanya. Kapag palagi kang nandyan sa chat, palaging mabilis sumagot, at parang walang buhay na umiikot sa labas ng conversation ninyo. Unti-unti kang nagiging part ng background niya, yung tipo na hindi na niya kailangang isipin pa kasi alam niyang andyan ka lang lagi. Pero kapag may kaunting absence, nagbabago yung perception. Hindi ito tungkol sa laro o pagpapamiss lang for no reason, kundi sa pagbibigay ng space para maramdaman niya yung pagkawala ng presence mo. Kasi doon niya mas napapansin kung gaano ka pala naging bahagi ng araw niya. Halimbawa, kung sanay siya na lagi kang active sa gabi, tapos bigla kang hindi nagparamdam, doon nagsisimula yung curiosity. Hindi niya agad alam kung bakit, at yung simpleng kawalan mo, nagiging dahilan para maisip ka niya ng mas madalas kaysa nung lagi kang nandyan. Ang totoo, mas naaalala ng tao yung mga bagay na nawawala kaysa sa mga bagay na palaging nandyan. Kaya yung lalaking marunong magpahinga sa presence niya, hindi yung laging nagpapakita, mas nagiging interesting sa mata ng iba. Hindi dahil sa paglalaro, kundi dahil sa natural na epekto ng scarcity sa isip ng tao. The power of eye contact. Maraming lalaki hindi nila napapansin kung gaano kalakas ang epekto ng tingin lang. Akala nila kailangan pa ng perfect na lines o sobrang smooth na usapan para magustuhan sila. Pero minsan, yung pinakasimple na bagay tulad ng eye contact, mas malakas pa kaysa sa kahit anong sinasabi mo. Kapag mahina ang eye contact mo, yung tipong laging umiwas ng tingin o laging tumitingin sa paligid, nagmumukha kang hindi sure sa sarili mo. Parang may kinakabahan o may tinatago. Kahit maganda yung sinasabi mo, nababawasan yung impact dahil sa energy na pinapakita ng mata mo. Pero kapag diretso kang tumingin habang kausap siya, ramdam agad yung presence. Hindi yung nakakatakot, kundi yung steady at calm na klase ng tingin. Yung tipong hindi ka nagmamadali umiwas. At doon niya mararamdaman na komportable ka sa sarili mo at sa sitwasyon. Kapag pinahaba mo pa yung eye contact ng konti sa normal, yung parang isang sandaling katahimikan na magtitinginan kayo, doon nagkakaroon ng tension. Hindi awkward, kundi yung klase ng tension na nagpapaisip sa kanya. Kasi karamihan ng lalaki mabilis umiwas ng tingin kapag may attraction. At kapag kaya mong panindigan yung tingin mo ng kalmado, tapos ngingiti ka lang bago umiwas, nag-iiwan yun ng impression. Parang may nangyaring moment na hindi niya basta makakalimutan. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa kung paano mo siya tiningnan. The person who leaves first controls the frame. Maraming lalaki hindi nila napapansin na yung pinaka nagde-define ng dynamics ng interaction ay kung sino yung unang kumakalas. Kadalasan kasi gusto nila pahabain yung usapan, ayaw nila matapos yung moment, kaya sila yung laging naghahabol para magtagal pa. Kapag palagi kang ikaw yung gustong mag-extend ng usapan, o ikaw yung ayaw matapos yung chat o date, ang lumalabas na signal ay ikaw yung mas invested sa outcome. Parang ayaw mo siyang mawala sa moment kaya hinahabol mo yung oras niya kahit hindi na kailangan. Pero ibang klase ang dating kapag marunong kang umatras sa tamang oras. Yung tipong kahit masaya yung usapan, marunong kang magsabi na kailangan mo munang umalis. O kaya ikaw yung unang nagtatapos ng call ng maayos. Hindi biglaan pero may confidence, doon nagbabago yung frame. Kasi kapag ikaw yung unang umaalis, ikaw yung nagtatakda kung kailan matatapos ang interaction. Hindi mo hinihintay na siya yung magsawa or mauna. Ikaw mismo yung may control sa pacing ng moment. At sa isip ng babae, malaking signal yun na hindi ka dependent sa presence niya. At kahit gaano pa kaayos yung date o usapan, yung lalaking marunong umalis sa peak ng moment, mas naiiwan sa isip kasi hindi siya yung lalaking humahawak hanggang sa maging boring. Siya yung lalaking marunong bitawan yung magandang sandali habang mataas pa yung energy. Attraction versus emotional connection. Maraming lalaki ang akala nila kapag na-attract na yung babae sa kanila, tapos na ang laban. Pero ang totoo, attraction pa lang yung unang stage. Yung attention lang yon, yung pagtingin lang sa'yo, hindi pa yun sapat para manatili siya.
Kasi ang attraction mabilis magbago. Isang mas interesting na lalaki, isang bagong experience, pwedeng agad mapalitan yun. Kaya maraming relationships ang hindi tumatagal. Dahil puro attraction lang yung pinanghahawakan, walang mas malalim na emotional connection. Ang emotional connection ay iba. Hindi ito tungkol sa kung gaano ka-charming or kaganda yung mga sinasabi mo. Ito ay tungkol sa pakiramdam na nararanasan niya kapag kasama ka. Yung sense ng comfort, safety, at pagiging totoo sa sarili niya kapag nandyan ka. Kapag mas magaan yung pakiramdam niya sa'yo kaysa kapag wala ka, doon nagsisimula yung emotional connection. Hindi ito pinipilit. Natural itong nabubuo sa consistency ng presence mo, sa kung paano mo siya tratuhin, at sa kung gaano ka ka-grounded bilang tao. Kaya kahit gaano ka pa ka-attractive sa paningin niya, kung hindi niya nararamdaman na mas okay ang buhay niya kapag nandyan ka, hindi siya magtatagal. Pero kapag ikaw yung taong mas nagpapagaan ng pakiramdam niya kaysa sa katahimikan niya mag-isa, doon nagiging totoo yung dahilan kung bakit siya nananatili. At sa huli, ang lahat ng ito bumabalik sa isang simple na bagay. Hindi mo kailangan maging ibang tao para magbago yung tingin ng babae sa'yo. Hindi mo kailangan ng bagong personalidad, o ng perfect na image, o ng sobrang pilit na confidence. Ang kailangan lang ay mas maunawaan mo kung paano ka nakikita sa kilos mo, sa galaw mo, sa presensya mo. Kasi doon nabubuo yung tunay na impression sa'yo. Hindi sa kung ano ang sinasabi mo sa sarili mo, kundi sa kung ano ang nararamdaman ng ibang tao kapag nandyan ka. Kapag naging mas kalmado ka, mas controlled, at mas aware sa signals na pinapakita mo, unti-unti magbabago yung reaksyon ng mga tao sa'yo. Hindi biglaan, pero mararamdaman mo na may difference na sa kung paano kanila tinitingnan at kinakausap. At ang pinaka-importante, hindi ito tungkol sa panliligaw o panloloko ng isip ng babae. Ito ay tungkol sa pagiging lalaking alam ang sarili niya. Hindi nagmamadali, hindi desperado, at hindi kailangan habulin ng validation ng kahit sino. Kung nakatulong sa'yo ito, pwede mong ipagpatuloy ang pag-aral sa mga ganitong klaseng psychology ng behavior at attraction. Kasi mas naiintindihan mo ang sarili mo, mas nagiging natural din ang dating mo sa ibang tao.